Isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Aba, Aisa, parang may ideya ako kung para saan niyang daladala mo, ma. Ako rin, Ruel. Mukhang pareho tayo ng gagawin ngayon. Tayo ay mag-tree planting! Kami po sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, kasama ang mga partners natin mula sa iba't ibang ahensya, pati na rin ang local government units, civil society organizations, the academe, at mga pribadong kumpanya ay regular na nagsasagawa ng tree planting or tree growing activity. Tama ka, Ruel. At ang DENR po ang lead agency pagdating sa pag-implement ng mga greening programs tulad ng pagtatanim ng punong kahoy, lalo na tuwing Arbor Day every 25th of June of every year. Layunin po natin na magtanim ng mga puno bilang parte ng reforestation, pag-rehabilitate ng mga degraded forest lands, at tumulong sa pag-promote ng food security at iba pang mahalagang benepisyo nito sa ating pamumuhay at buong komunidad. Alam namin kaisa namin kayo sa ganitong gawain, hindi lang tuwing Arbor Day kundi all year round. At syempre, nais natin na ginagawa natin ito ng tama. Kaya naman, andito po ang DENR para gabayan kayo sa tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng tree growing. Tama! Hindi lang ito bastang pagtatanim. Let's do tree growing the right way and with the heart. Ano, Aisa? Handa ka na ba? Tara! Kapag tayo po ay magsasagawa ng tree planting, ang unang dapat gawin ay kumonsulta sa pinakamalapit na DENR field office sa inyong lugar. Mahalaga po ito para magabayan kayo sa pagtukoy at pagsuri ng planting site at para sa provision ng seedlings. Sinusulong po natin ang pagtanim ng mga indigenous at endemic tree species with high survival rate tulad ng nara, lawaan, dao, tanggili at iba pa. Ito rin ay nakakatulong sa pagpreserba ng ating samut-saring buhay at pagpapalakas ng kanilang natural habitats. Mahalaga na sumangguni sa DENR sa kung anong tree species ang angkop sa plantation site na inyong napili. Sa pagkuha naman po ng seedling mula sa nursery, mas nakabubuti na gawin ito sa umaga habang hindi pa tirik ang sikat ng araw. Hawakan ito sa ilalim o sa base ng plastic bag, huwag po itong hawakan sa tangkay o sa dahon. Ilagay ito ng maayos sa inyong seedling carrier. Siguraduhin na ito ay covered or shaded o hindi exposed sa direct sunlight, lalo na kung malayo ito sa pagtataniman. Sa paghahanda naman ng pagtataniman o planting hole, mas maigi na mamasa-masa ang lupang pagtataniman. Humukay ng lupa na hindi masyadong malalim. Ang tamang lalim nito ay 2 hanggang 3 pulgada o mas mababaw pa kaysa sa taas ng ugat. Ganon din ang lapad nito. Mas maiging 4 meter distance ang bawat seedlings. Bungkalin ang paligid nito para hindi masyadong matigas ang lupang pagtatamnan. Lagyan din ito ng marker upang madaling makita ang pagtataniman at malaman kung anong seedling ang tinanim dito. Dahan-dahang tanggalin ang plastic bag at iwasang madurog ang root ball nito. Itanim agad ang punla sa gitna ng hukay at takpan ito gamit ang hinukay na lupa. Huwag masyadong idiin ang pagkakalagay nito. Diligan ito ng kaunting tubig. Kung maaari, lagyan ito ng tree guard bilang proteksyon sa mga hayop na maaaring sumira nito. Kung ito ay parte ng inyong CSR or Corporate Social Responsibility, siguraduhin po na maisagawa ang monitoring, maintenance and protection ng mga itinanim na mga punla hanggang sa ito ay lumago. At pinakahuli, be intentional sa pagtatanim. Bago po tayo magsagawa ng tree planting activity, may layunin tayo na lumago ito. Kaya dapat sundin ang tamang pamamaraan sa pagtanim. Mismo, ang DENR po ay handang magbigay ng technical assistance na kinakailangan para sa pagsasagawa ng tree planting activities. Kaya wag po kayong mag-atubiling sumangguni sa aming opisina. Yes! Let's do greening together and let's plant with a heart!